remember that you are not alone in this battle. I hope someday we get that love that we deserve. Learn how to say no. I-prioritize mo kung ano yung important for you. You don't have to feel bad for expressing your feelings. Surround yourself in a community where you're being empowered. While you're looking for the right or the healthy environment, make sure that you are also the right environment for others. Someone, somewhere, understands. Padayon lang. Abiyan. IKK Podcast, now streaming on Spotify. Follow us on Instagram and Twitter at IKK Podcast. Kamusta mga abyan? My name is Vane. Welcome to IKK Podcast. This episode is powered by Voice by Love Yourself. Hello mga abyan, my name is Riel. Welcome to IKK Podcast. Hello. It's me again. Here we go. Hi mga abyan, mga lovers, mga kaharot, mga ka-Pokemon, mga ka-Kondon, mga ka-Sparty, at mga kapuyat. Hello sa inyong lahat. Feeling ko may kulang. Binawasan na. No, napagod. Wala na subscription. Iniwan mo na yung iba mong affiliations. Ano na, nag-expire na yung kontrata. Feeling ko toxic sila. Uy! In this episode, ang pag-uusapan natin ay careers that rooted from passion, specifically our advocacy. For example, Riel, although you were already taking a path in the medical field before ka naging part ng advocacy, did you somehow expect, Swiss, na yung work mo would revolve around the cause na close to your heart? Close nga ba? Oo naman. Charot. Eme lang. Siyempre hindi ko naman na-expect. Pero andito na tayo ngayon. So, laban. Wow, parang lugi ka pa. Ayun nako. Kaya naman in this episode, ang makakasama natin ay someone who can really relate on our topic. Transitioning from being a volunteer to a staff. Joining us today is the hub manager of Hero by Love Yourself, a registered nurse by profession, Carlo Versales. Welcome to IKK Podcast, madam. Very bumbaranggayan. Ay, iba pala yung topic. Hindi sinabi sa akin. Hindi siya aware. Kaya ako napa-oo. Iba kasi alam ko. Iba yung nasabi sa akin. Iba yung sinabi sa akin. Parang, about sa mga yun. Halloween special ba, madam? Ano na? Surprise! Halloween special ba? Oo. Akala ko yung mga tatay na, alam mo, yung mga ganon. So, ano ba yung previous job mo before, madam? Okay. Sige. Paano ba? Before ako mag-volunteer or ano? Okay. Before ako mag-volunteer kasi nag-start ako as private duty nurse. Ayun. Tapos for mga 4 years, yun siyang ginagawa. Tapos medyo nag-ano na lang ako noon kasi nakakaano rin yung yung duty kasi parang kasama mo lang ay mostly ng mga patient ko noong time na yun ay puro mga geriatrics, puro matatanda. So, sila lang yung kasama ko and most of the time kasi nasa bahay lang kami. So, parang ang kasama ko lang doon sa na yun is the patient, caregiver, tapos ayun, yaya, yung driver, or anyone from, yun, usually ganun lang yung set namin doon sa bahay. Tapos, parang feeling ko, ang dami kong sobrang time pag or naano na lang din ako kasi lagi sila yung kasama ko. So, parang wala na akong ibang tao nakakausap. I mean, nakakausap lang ako ng maraming tao or na-expose lang ako to other people or yung na may conversation talaga kapag
na-hospitalize yung patient. So doon lang ako nagkakaroon ng ano. Dun lang. Oo, plus yun kasi din yung task ko or yung ano ko noon is naka-stay in kami doon sa house nila. So kaya Mm. din yun lang yung circle ko nung time na yun. Parang pagkagising ko ng umaga, ayun, change kami ng shift nung kasama ko nurse, tapos yun, yung caregiver, tapos si ma'am, tapos minsan yung anak, and then most of the time, yung mga yaya na lang. So sila yung mga nakakahalubilo ko. So parang, ano nangyari doon, medyo na, ano na ako na, yun na lang nang yun yung mga nakakausap ko or nakikita ko. So naghanap ako ng, pwede kong pag-anuhan ng volunteer. So parang tatlo yung naging option ko noon. Red Cross, tapos yung isa is parang, something na connected with family naman. So may Green Hills siya. Tapos yung next ay, yan, si Love Yourself. So May yun. may naalala ko sa previous job mo, madam. Question to sa sa 2024 Miss Earth sa press presentation. May tanong doon. Ano daw yung na-learn niya sa kasi nurse din siya by profession, tapos mga matatanda din yung mga naging patients niya. So tinanong siya kung ano yung isang bagay na parang story na na-learn niya sa isang patient na na na-apply niya later on in life. Ikaw, meron ka bang ganun? Na parang matanda, tapos nagkwento siya about regrets and all. Yeah, meron. Yung, I think yung parang pinaka-regrets nila kasi noong time na yun is, well, kasi since hindi na sila masyad nakakalakad or yung ano, so parang feeling nila na, ngayong parang, well, kasi mayaman naman talaga sila from the beginning pa. I mean, ever since na lumaki sila kasi most of them are talagang sabihin natin na mapera talaga. Kasi imagine mo, dalawa kami doon na nurse, tapos may caregiver kami. So usually yun lang ano. And then parang nung nakahiga, parang gano'n na yung status nila. Parang inaano nila na gusto pa nila lumabas, gusto pa nila gumala, gusto pa nila, ang dami nilang gustong gawin. Pero parang limited na lang yung time nila. Tapos parang ang ano lang din doon, naalala ko yung sinabi ng isang patient ko na matandang ano na siya, bae. So parang inaano niya na sana nag-spend pa ako ng time with my family at nag-travel ako nung bata-bata ako. Kasi ngayong nung katulad nun, 97 kasi siya nung namatay siya. So parang sabi niya na ang dami-dami kong pera, pero kahit na madami akong pera, parang hindi ko na siya kayang, hindi na niya kayang ibalik yung 20 years old ako. Na wherein kaya ko pang gumawa ng ganito, kaya ko pang gumawa ng ganyan. So yun yung parang pinaka niya regrets niya. Na talaga na hindi na siya nag-travel, tapos hindi niya nagawa yung kasi parang yung ano niya na yun, yung story niya kasi is since may kaya sila. So parang na-inherit, not inherit, parang siya na yun lang nag-ano ng negosyo nila. So parang hindi niya na nagawa yung number one, yung kung ano yung gusto niya talaga for her. Which is magtayo siya ng restaurant. Kasi maano talaga siya magluto. So parang nung parang pag may gathering, kung may anything na ano sa family nila, lagi siya nagluluto. So yun yung pangarap daw niya noong una, magtayo ng restaurant. So marami siyang pera, pero hindi siya makapagtayo ng restaurant. Tapos yung isa pa doon is yun, yung makapag-travel sila. Siya at saka yung family niya. Kasi parang marami nga siyang pera, pero ang problem naman niya noong time na yun is parang inaano niya na, sige saka na lang kapag okay na yung ganito or okay na yung ganyan. So parang ilan lang naman sila. So parang hindi niya nagawa na mag-travel sila ng madalas with their family. So yun yung feeling ko. Parang pinaka naano ko sa doon sa pag-work ko sa kanila. Kasi parang most of them kasi parang gusto pa nila ng time, gusto nilang bumata, pero kahit na marami silang pera, parang hindi na nila kaya kasi parang, ayun ganun na yung, ganun talaga yung fate. Yeah. Ang sad kasi they have all the resources pero walang time and energy. Yeah, hindi na kaya ng katawan talaga nila.
Ganun. Bigay na lang nila sa amin yung pera. Kami na bahala. Pero pera. Pero ang magandang part. Pwede. Hinamana na lang. Oo, yung ibigay nila. Pero madami tanong ako. Hmm. May naging adjustments ka ba from your previous job, tapos being a volunteer, tapos ngayon bilang yung role mo as a manager ng Hero by Love Yourself, ano yung mga naging adjustments mo from time to time na nag-transition? Transition? Transition. Lumaki. Nasa C-trans push. Ano, medyo malaki. Kasi yung from the work naman kasi is like doon, ilan lang yung mga kinakausap ko. So parang basta maayos ko yung gamot niya nung patient, tapos yung caregiver, tapos and then yung yaya, and then yung kamag-anak, yung anak or yung apo nung patient. So okay na siya. Pagdating kasi dito sa work ay ang daming kinakausap, ang daming tao, ang daming kailangan tawag doon, makakasalamuha, or ang daming mong kailangang pakibagayan. Yon, yung parang feeling ko proper term doon. Ang daming mong kailangan pakibagayan. Yung patient, yung coworker mo, yung boss mo, yung everyone na nasa paligid mo. So parang kailangan mong makibagay, kailangan marunong kang tumingin at saka tumimpla ng mga kasama mo. Kasi pag hindi, parang, okay, mukhang magka-clash kayo. Ganun. So, kailangan marunong ka mag-balance sa kanila. Hot Ayun. question. Yes. Sino yung pinaka-nahirapan kang pakisamahan? Tsare! Uy! Hala, magbibigay naman. Paano ako dito? Ito yung notebook eh. Hindi pala May notebook. sino pala. May notebook. Pasok ka sa top 10. Ito Riel Hagoriles. Ay! Meron nga. Ay, nakalagay yan dito sa orange notebook para pag ito lang, tumba mo lahat yan. Ganun. Pero transitioning from being a volunteer naman to a full-time employee, other than compensation and benefits, madam, ano yung pinaka naging difference? From volunteer to staff na employee, medyo syempre hindi ko na ganun kahawak yung time ko, not like nung volunteer ka na you can go ng ganitong oras and then go home ng maaga, or ganitong araw ka lang pupunta tapos hindi. So yon. And then siguro yung time. Yung time kasi yung parang nakain niya talaga yung time ko nung naging employee na ako. So, yun yung I wasn't expecting na ganun yung mangyayari, na kakainin niya talaga yung time. Mukha lang kasi siya madali eh. Parang for others na, ito lang yung ginagawa niya, ito lang yung Pero in real life, hindi. Kasi kahit pag uwi mo, kailangan mo pang isipin na, okay, may task pa ako na iwan, may kailangan pa akong ayusin, o may mga ganito pang nagte-text, or may ganito pang nagtatanong. So, kailangan, di ba, parang kahit na sinasabi nila na yung work-life balance na pagdating sa bahay, hindi mo naman sila responsibility na nakausapin. Kaya lang kasi, for me, siya parang kasama na siya ng mo na binigay mo yung commitment mo sa kanila na tutulungan mo sila. So, di ba, parang kahit na maglagay ka ng line na, okay, ganitong oras, wag yun ako i-text, wag yun ako meron at meron pa rin talagang So, yun yung parang medyo feeling ko naging niya. Kasi, pag volunteer ka, parang pwede mo sagutin or hindi, okay lang yan. Kasi, di ba, parang hindi mo naman siya 100% responsibility. Pero, once na naging staff ka na, kahit ganun yung sabihin mo, pwedeng tomorrow makita mo pa rin siya, sa susunod na araw makikita mo pa rin siya, di ba? Parang, yun yung feeling ko na naging mabigat dun sa part na yun na, kahit gusto mo siyang yung work-life balance, minsan kakainin talaga siya ng work. And I think one thing is that parang kapag naging staff ka, feeling ko lang naman to, you get more immersed in terms of the advocacy sa kung ano talaga yung nangyayari
within. So, kasi as a volunteer, I mean, ito based lang naman sa personal experience ko. Dati kasi when I was advocating through social media before ako nag-join sa Love Yourself, wala pa akong exposure sa counseling. Yung talagang goal ko lang was to encourage people na magpa-test. Yun lang. And when I started doing testing, counseling, and other operation-related stuff and talking to people, to staff, parang dun ko na-realize na, yung numbers pala nagmamatter din. Na parang, na parang kapag nagmamatter na sa'yo yung numbers, parang lahat ng pwede mong hatakin na magpa-test na hatakin mo because somehow pressured ka na din to meet the number of clients na dapat matest kasi may awareness ka na din sa monthly goal, mga ganon. And this is just me as a volunteer. Ikaw, madam, nung naging staff ka na, where there are challenges like this na your advocacy work had to go beyond raising awareness, na it had to include statistics, numbers, and all. Okay, so yung dun sa part na yon, nung volunteer ako, actually nag-volunteer ako, gusto ko lang talaga ng, alam mo yun, ma-burn ko lang yung time ko na 2 araw na off. Tapos may maging iba lang. Kasi wala naman talaga ko na parang HIV papasukin ko. So, wala siya na napupunta ako sa ganito. So, ayun. At first, nung volunteer ako, parang wala eh. Wala siyang ano na may ganong factor na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan na makuha. Nung naging staff na ako, especially yun nga, yun sa Anglo, doon siya naging mabigat. Kasi, ayun, yung numbers, kailangan mo talaga mag-produce ng numbers, to which, doon din ako isa sa pinaka na-shock na kailangan ko ng ganitong numbers ng testing, ng reactive, na parang, oh my God, sa kukunin yung numbers na yan. So yun, which is dati kasi hindi alam ng mga volunteers yun. Yun yung parang wala sa kanila yung burden na yun na kailangan ganito yung ganito yung matest mo sa clinic. Kasi ito yung hinihingi sa'yo. Ito yung katumbas ng ganitong amount. So ganun siya. Wala siyang ganun sa volunteers eh. Wala silang idea na may ganito kaming hinihit na target. So ang alam lang nila, they have to go to the clinic, mag-counsel, i-link yung client sa treatment, tapos i-guide sila kung ano yung journey nila. Yun lang. Tapos na doon. Tapos yung burden na lang na yun ay nung nag-start pa lang ako, well, nung maliit pa lang din yung ng Anglo, ay nasa ng staff. Kasi kailangan maayos yung service mo, kailangan maganda lahat para bumalik sila, para maka-encourage sila ng kasama nila na makapagpa-test. Kasi kung maganda yung service mo, babalik at babalik yan. So isa yun sa parang naging way namin na makakuha ng numbers aside from the syempre yung social media mileage, yung mga ganon, yung mga kung ano ng mga nila para pumunta sa clinic. But yung nagiging dyan is pag mababa yung numbers mo, parang ikaw yung basically parang katulad lang din sa mga sales. So pag mababa yung sales mo, ganyan, kailangan mo ano. So parang ganun lang din siya. Pero yun nga, pag wala siya sa hindi siya alam ng mga volunteers na ganun siya kabigat na kailangan mag-produce ng oh my God, kalahating buwan. Tapos ito pa lang yung reactive ko or ito pa lang yung natetest ko. So ganun. Na parang mag-end na yung buwan tapos ito pa lang yung natetest ko, ito pa lang yung reactivity rate ko, ang baba niya. So yun yung yun yung parang isa sa parang, well, aside from the difference, yun din yung medyo parang feeling ko hindi alam ng mga volunteers na or hindi rin talaga sinasabi sa volunteers kasi parang hindi nila dapat problemahin yun eh. Dapat staff. Naman. Or, yung alam na nila. Yeah, alam na nila. Problemahin nila yun. Totoo. Kasi di ba, parang yun din, parang ewan ko, ang hirap na magsalita. Hindi mo magsalita ka. Yun yung, kaya minsan pag tinatanong nila kung bakit, well, pag may mga meetings or pag
ano na kung marireach ba yung 95, 95, 95. Pag nagtatanong sila, well sila, sabi ko, okay, sige, 95, 95, 95. Pero ako, for me, I don't think na marireach yun. Kasi parang, hindi talaga ako naniniwala doon. Ayan, isa sa hindi talaga ako naniniwala doon. Kasi number one, napaka nila na ma-reach yun. Kasi unang-una, hello, nakikipag-away yung mga tao. I mean, awayan sila, ganito yung namin, ganito yung ganyan namin. So, alam mo yun, mismong hubs or treatment facility ay nagkakaroon ng problema with the people around. 'Di ba? Parang isa kasing factor yun eh. Kung maayos kayo mag-communicate, maayos kayo with one another, talagang ma-reach siya. Kaya lang hindi. Parang hindi naman sila nag-uusap-usap. Parang wala silang GC. Or may GC man sila, hindi naman sila ano-ano. So that's number Hindi one. hindi nagsisync. Oo, yung ganun. Parang sabi ko, talaga ba? Ganyan kayo. Tapos nag-aantay kayo 95, 95, 95. Ay, wala kayo dyan sa 95 nyo. Kahit abutin pa yan ng year 3000, hindi nyo man 95, 95 yan. So, yun. And then second is, ayun, yung pag-reach ng mga targets. So parang, ano ba talaga gusto nyo i-reach namin? Yung tumaas yung prevention or makakatch kami ng maraming reactive? Kasi yun yung nakakagulo eh. Parang, wonder na to, kailangan marami ka reactive. Tapos gusto naman nito, marami kang prep. Ano ba talaga? Pag marami kang prep, ano ba yung reactive mo? Siyempre, di ba? Parang, pwede ba? Isa na lang yung ganon. So, ayun, kasi minsan parang, especially mga funders, parang kailangan ganito yung numbers ng reactivity nyo. And, hello, ang taas namin mag-produce ng prep. So parang, baka nyo hanapan kami ng ganyang numbers. Not unless gusto nyo stop yung prep, tapos, hayaan natin dumami, yung ganun. Diba? So ayun, kaya minsan yung mga kiniinisan ko pag mga nagmi-meeting at saka mga ganyan, parang, okay, sige. Parang ganun na lang. I think we also have to understand and make it clear na we're not trying to manifest na sana itong specific client na to mag-reactive kasi kailangan natin ng number. Kasi one way or another, one way or another, kung reactive talaga ang client, reactive naman talaga siya. We just hope na sana sa atin mapunta kasi sayang yung number. At the end of the day, yung free services na ino-offer kasi ng organization, nag-rely sa mga numbers na to kasi diba kung ako yung funder, para saan ba yung pagbibigay ko ng fund kung wala namang nagpapatest, kung wala namang nag-reactive. And for us to say na meron, we need to have numbers to measure. Kaya to those people na feeling nila hindi naman nila kailangan magpatest, isipin nyo na lang you are doing it for the community or maybe for a PLHIV friend for them to continue getting free services and treatment. Kasi hindi naman sila magbibigay ng money na, ito na, gastusin niyo yan. Tapos walang liquidation, gano'n, walang resibo. Siyempre, kailangan lahat yan may kapalit, may report, may mga ng numbers. So ayun. Yun yung parang medyo naging doon, mabigat once na naging staff ka. Na parang pag volunteer ka, parang, okay lang, ganyan. Tapos biglang, oh my God, may ganito palang nag-aantay sa akin. Yung gano'n. Ay, surprise! May habulin kang ganito marami. Gano'n. Yan talaga yung mga reasons kung bakit parang yung mga volunteers minsan natutuwa na parang gusto nilang maging staff din talaga. Kasi parang hindi nila kasi nga alam yung behind the work of the staff din. Or aware sila minsan, sinasabi din naman, pero parang, alam mo yun, hindi pa sila kasi nandun mismo sa experience na yun. Kaya madami tayong volunteers na nagta-transition sa pagiging staff. Na for sure, may kanya-kanya silang mga reasons. Baka challenge din sila. Ayun. Diba? Or okay. challenge feeling sila. ko may isa akong dyan. Feeling ko kaya yung ibang volunteers ay gusto maging staff kasi in fairness naman, kapag iba kasi yung nature pag naging staff ka parang unang-una wala kayong pa-dress code, yung mga ganon. Tapos yung mga kasama mo, although medyo may iba parang gusto mong pugutan ng ulo, pero may iba katulad ni andito sila. So, pero may iba naman na na alam mo yun, okay naman din talaga silang kasama. So, makakita ka ng someone or
group nyo na makakasundo mo talaga na magiging parang ano mo siya, buddy-buddy doon sa dito sa LY. It's just that yun lang kapag yung ibang for us naman din kaya mas gusto naman din namin na volunteer ang kunin, especially kung medyo matagal-tagal na siya. Kasi when it comes to handling patient, iba kasi kapag volunteer kasi parang Yeah. yun lang yung experience ko lalo na ngayon, mostly ng mga naging kasama ko before ay naging volunteers or volunteers din talaga. So, iba yung way nila ng pag-handle sa patient. Alam mo na they want to make sure na okay siya before nila iwan or before sila kasi 'di ba as part ng natin kahit paano pag medyo matagal na sila kailangan hayaan na natin sila para matuto naman silang hanapin yung path nila or yung way nila. Kaya lang kasi yung nangyayari ngayon with some staff na hindi sila nag-undergo o never sila naging volunteer is very transactional. Hindi na nila kasi yun yung sobrang napansin ko. After mawala ng ibang mga staff na naging volunteers, parang okay, pagkatapos ng client, okay na, bahala na. So yun yung inaan namin. Kasi nakaka-receive rin naman kami na, ay sir, kasi wala na po sila, wala na po kami mapagtanungan. Kahit na binigay mo yung number, kahit na binigay mo yung lahat ng pwedeng doon, sabi mo na, pumunta kayo doon, check nyo lang kung pupunta naman sila, pero hindi na nila ma-feel yung parang bahay namin to. Yung gano'n, na parang ito yung nag-aruga sa amin for some time na iba yung feeling niya, but now it's different. Kasi parang okay, pagkatapos ng alis na, wala nang, alam mo yun, yung hindi mo naman kailangan maging, hindi mo naman sila kailangan I-baby. Oo, i-baby na gano'n. Parang hinihingi man lang nila na kumustahin sila. Yung short talk lang naman na, alam mo yun, yung parang alam mo na part ka pa rin or inaano ka lang, hindi na lang yung basic transaction na okay, VL na po ba kayo, ganito, tapos alis na, yung ganon. Kasi, ayun, sa gabi kasi, minsan may mga questions pa rin yan or there are times na hanap-hanapin pa rin kayo niyan or may tatanong at may tatanong pa rin yan, but I don't think may ganun pa ngayon. Yeah. So kasi especially yung staff ay hindi na rin sila naging volunteer. So hindi sila doon. So hindi nila alam kung paano yung nararamdaman ng patient or hindi naman lang. Basta ang goal lang nila ngayon ay maitawid yung work nila today or matapos lang nila yung task nila or ma-deliver nila yung task nila. That's it. End of the duty or eto na siya. Kasi yung iba before, based on my experience, ay after the duty, andun pa yung nagsasagot pa sila ng text ng client nila. I mean, hindi naman siya na you have to do this, pero yung small gestures lang na ganun yung sagot lang sa text message ng client na ganito kasi may problema or alam mo yun, parang iba kasi yung feeling parang alam nila na naiingatan talaga sila ng maayos. Yeah, yung in treatment ng mga volunteers na nagiging staff din. Yes. Yung nai-instill yung yung iniingatan, inaalagaan, inaasikaso. Yes. Diba? Kahit na kasi parang kahit anong ulit ng training or ng feeling ko kung hindi mo talaga minahal yung taong yan. Charot. Kung hindi mo talaga iba yun. Okay, real yun. Kung hindi siya naging close sa'yo, yung task na yon or yung naging malapit sa'yo yung ganong gawa, hindi mo rin kasi talaga siya gagawin kahit anong training at saka seminar pa yan. So, kung hindi siya naging malapit sa'yo or kung feeling ko wala. Totoo lang, wala na, hindi ko na talaga siya makita. I mean, except for several, galing sa volunteers, ayun, at least, minsan nga tinatanong ko, may sumasagot pa ba ng text message? Or, I mean, may staff pa ba na nagbibigay ng details sila? Or, I mean, alam mo yun, yung mga ganong bagay lang na, simple lang naman yun, na hindi mo na sila kailangan papuntahin sa clinic para tanungin lang yung ganitong bagay.
And papupuntahin mo pa sila sa clinic para lang magtanong ng pagkaliit-liit na pwede po ba ako uminom ng paracetamol or mga, alam mo yun, yung maliliit lang na bagay na, I mean, for me, pwede naman sabihin, para yan lang, ini-issue yun. Pero kasi, for me, importante yun, especially for the clients. Mm-mm. So, ayun. Parang, yun yung feeling ko nawala, nabawasan, I don't know. Mm-mm. Pero for me lang, yun yung tingin ko na, nawala talaga. Or, hindi ko lang siguro sure. Pero, yun yung feeling ko eh. Yun yung naramdaman ko for other clients na nag-message at saka na, Yeah. hindi ko naman sila patient, hindi ko naman sila client, pero kilala lang nila ako kasi nga, ilang hubs na yung naikutan ko. So parang, nagtanong, sir, sino pa po yung pwede kong pagtanungan dito? Tawag ka lang dyan or message ka lang dyan. Ay, sir, hindi po nagre-respond. Ay, sir, ito lang po yung sabi sa akin. Ayun. So sabi ko, sige na nga, ang gagawin natin. So, ayun. Ganun lang. Yeah. Iba pa rin kung nag-ugat sa Yeah. sa Here ka. passion. Ikaw ba, Carlo, ano yung pinaka naging parang reason mo or motivation mo to parang Transition. from volunteer to staff? Okay. Ito yon. May isa kasing case, parang pa lang ako, volunteer pa lang ako, tapos hindi pa ako counselor. Hindi. Counselor na ba ako? Hindi pa ako counselor noon. Kasi bago ako naging counselor, muna ako eh. Naging staff muna ako bago ako naging counselor. Kasi nga hindi ko siya kaya sa time. So hindi ako makapag-commit kasi weekends yun, di ba? Weekends may pasok na ako. So, yung nag-volunteer ako noon, tapos merong tumawag sa hotline na mother, tapos hinahanapan niya ng treatment hub yung anak niya. At that time, wala pang treatment hub si TMC. Okay. Medical City. Medical City. Okay. Tapos, so ang nangyari nun is tumawag siya kasi charged na sila and ang advice sa kanya is kailangan nila ng treatment hub para sa anak niya. Ayun. And then may tinawagan siyang isa, tapos hindi daw sila responsive, sabi pumunta na lang doon. Tapos yung sa Anglo, ako yung nakasagot. So pagdating sa Anglo, inassist ko si patient nila. And then at that day din, so nakapag-treatment yung anak niya. Maliit pa lang yun, parang ang occupy pa lang natin nung IC room 5. Yeah, room 5 pa lang. Tapos the rest ay hindi pa So si treatment ay siksikan pa lahat dun sa sa room 5. So nandun sila sa room, anong letter ba 'yon? Kasi nagkagulo yung alphabet. Basta sa dulong room. Andun pa yung treatment room nila dati noon. Yung CR ngayon ay doon sa may locker, andun pa dati yung ng treatment. So ayun, nung nakapag-start ng treatment yung anak niya, sobra siya ng thank you. Tapos, nung nakalabas na si mother. Tapos, pagpasok niya, bumalik pa siya. Tapos, hinanap niya ako. Tapos, hinanap niya ako. Tapos, nag-thank you siya. Tapos, sabi niya, ang natatandaan ko is, hindi mo lang alam kung paano mo sinave ako. So, yun. Doon ko lang, parang late ko lang nalaman, after 2 weeks follow-up, sinabi niya na, solong anak ko yan. So parang yun, yun doon niya sabi niya, hindi na nga ako nahiya kung basta kailangan samahan ko siya, kailangan makapag-treatment siya that day. So doon lang siya nakapagkwenta after 2 weeks ng follow-up. So yun, tapos, ayun, feeling ko parang, kasi medyo na ko ng konti, no? Kasi sobrang, thank you siya ng thank you. Tapos ang tagal niyang at that time wala namang problema kasi mag-testing ng Anglo, parang pinakamarami na yung 14. So, ganun lang dati yung mga, niya. I make commercial. So, sorry naman. So, yun, yung after nung na-experience ko yun, yung, gano'n. Kasi parang medyo ko nung yumakap si mother, parang naiyak-iyak ko hindi man naiyak, parang naramdaman ko yung parang konti na lang. Sabi ko nga, pag hindi pa bumitaw si mother nito, baka umiyak kami pareho, parang gano'n. Kasi, yun lang yung ko na,
parang feeling ko, sabi ko, okay, mukhang eto na yung ano, yun yung time din na ah, parang ino-offer na nila sa akin yung post. Mm-mm. Pero hindi pa ako makapag-yes or no. At yun yung sign. Yes, parang feeling ko yun yung naging sign. Oh my God, it's your calling talaga pala. So, nung na ano siya, parang sabi ko, okay, siguro feeling ko ito yung ano. Kasi pagkatapos nun, sabi ko, hindi naman ako counselor, pero inassist ko lang naman siya. Kasi parang wala naman ako ano nun eh. Kasi hindi naman ako yung counselor. Kasi iba yung nag-test, iba yung ano. Though inassist ko nga lang sila from the Oo. test to the treatment. Kasi bit-bit naman na lahat ng ano ng tawag dito, ng laboratory. So, basically, Mm-mm. makapag-start na talaga sila. Tsaka may doctor's order na sila from the infectious disease na start na siya ng treatment. So, Mm-mm. ayun, parang yun lang yung pinaka-ano ko na nung lumapit si Mother, tapos nag-thank you siya na thank you, tapos ang tagal-tagal, tapos ayun, sabi ko, feeling ko, okay, nung nag-iisip ako kung tatanggapin ko ba yung post or hindi. Doon ako napaano na parang, okay, baka ito talaga siya. Si Universe na ang nagsabi. Tatanggi Si ka pa self. ba? Si self. Kasi self na, So, ayun. So, pagdating naman sa career growth at career path, bilang may katagalan ka na din. Charot. Hoy! Ayokong sabihin yun. ano yun? Ano yung sinasabi? ML. Baka iba yung masabi. Bilang tenured ka na sa Love Yourself. Ayan, season. Halimbawa, may isang volunteer na lumapit sa iyo for advice. Would you honestly recommend them to have a career sa Love Yourself? Actually, depende sa kanila. Depende kung paano nila kasi may lumapit na ba? Ay, Ito hindi. pa lang. Nung, Lapit pa lang. nung time kasi na kami pa yung naghahanap ng staff, aware naman sila. I mean, sinasabi naman namin kung ano yung what they can offer. Mhm. So, yun. Nagugulat lang sila na, may ganyan palang hinahabol. So, yung gano'n. May May numbers pala. habulan. Oo, may numbers pala tayo kailang i-fulfill. Sabi ko, hindi ko ba nasabi yun? Pero, ayun, nasa kanila. Kasi iba-iba naman yung ng tawag dyan, takbo ng mga tao. So, kung alam naman nila na kaya nila, then go lang naman. Kasi okay naman kasi siya eh. I mean, maayos naman, especially yung time. I mean, yung very flexible naman yung pagdating sa work schedule. I mean, hindi naman very flexible. Pero ano naman siya, hindi naman sila ganun kahigpit when it comes to the parang attendance at saka ng time ng mga staff. So, kaya naman siyang gawa ng paraan. And depende sa kanila kung paano nila yun. Depende sa offer. Mhm. But with your experience, in a scale of 1 to 10, gaano mo ka, ano yung rating na i-recommend mo siya to someone na go have a career there? 1 to 10, siguro mga 7. What Ano will yung make it 10? Ano yung missing 3? Kasi number 1, yung pagdating dun sa depende kasi kung halimbawa, especially for a medical staff, hindi mo talaga siya magagamit when you apply abroad. Mhm. Kasi ang kailangan mo tertiary. So kung ka lang, parang sabihin nila, galing ka lang tertiary, primary. So anong ma-offer mo sa amin? Plus kasi, ayun, hindi mo rin ma-apply yung specialization mo. Wala ka naman specialization dito sa sa pagdating sa ng HIV or STI. So wala ka ring mapoprovide na certificate. So yun kasi yung doon na parang okay, may experience ka lang as primary healthcare nurse, pero sa hospital, pero pag nag-apply ka abroad, especially sa hanapin pa rin nila yung hospital experience mo. So, hello, kailan pa yung hospital experience ko? Anong
ano na yun? Anong Parang, year? ay, hindi tayo sasabi ng year. Ano kayo Sabi niya. Kinakadoan. May nag-send lang ng question. So, ayun, parang natabunan na siya. So, for example, ako, plano kong mag-abroad, hindi makakount yung years ko na, so I mean, makakount siya as ano, pero hindi siya mag-matter na ganun ka bigat kasi hindi ako galing from a tertiary eh. So, ayun, yung mga ginagawa ko is basically hindi naman siya ganun ka bigat unlike kung nasa hospital ka talaga. So, yun. Okay. Ayun. At least na rate. Nagbigay ng rating. 7 Yun out lang of naman pala 10. yung goal. 7 out of 10 recommended. True. yung volunteers, especially yung newbies, yung passion and all, talagang nagliliyab pagdating sa advocacy natin. Ikaw, madam, yung passion mo ba ngayong staff ka na? Pareho pa rin sa passion mo nung volunteer ka ba? Yes. Same pa rin naman siya. I mean, hindi naman siya kasi since dito rin naman ako nag-work, so parang hindi mo siya maano kasi every day you get to see people naman mga clients mo, so every now and then makakausap sila. Hindi siya namamatay, although there are times na parang sabihin natin yung ilaw sa kandila humihina. So yung gano'n, yung parang minsan mapapatanong ka na, okay, kaya pa ba? Itutuloy mo pa ba? So may ganong mga mga parang instances na tama ba ba tong posisyon ko? Tama ba ba tong ginagawa ko? Yung gano'n. I mean, ano pa siya, nako-question ko rin siya paminsan-minsan na okay, parang sige, mukhang kailangan natin. Although minsan naisip ko na parang mukhang kailangan ko na mahaba-habang break or yung mental health break na parang mga 3 months, ganyan. Pero hindi ko pa naman nagagawa. So, when these instances happen, how do you recharge? Umaalis ako ng bansa. Ganun. Oh, may budget, sorry. Kasi feeling ko kailangan ng dagat. So ayun, kaya kung ilang beses sila ako nakikitang nagdagat, ganun karaming beses din ko siya naiisip na bilangin ang post. Bilangin yung post ng nagdagat ako, ganun karami yun. Ayun, kasi minsan nakaka-apekto talaga sa mental health siya. So yun, especially sa like sa case ko na lahat responsibility mo. So anything na maling magawa sa iyo yan babagsak. Hindi man isisisi sa mga staff mo na gumawa. Sabihin, bakit hindi mo alam yan? Bakit hindi mo nakita yan? Kahit hindi mo naman talaga nakita. 'Di ba? So parang ayun, minsan parang sa gabi pag uwi ka na, okay ba yung mga nagawa ng staff ko today? Ayos ba siya? Kasi kahit responsibility na nila yon, under mo pa rin sila eh. So babagsak pa rin sa so kahit na hindi mo siya talaga ginawa, ikaw pa rin yung may kasalanan. Kahit wala kang kaalam-alam doon, ikaw pa rin yung may kasalanan doon. And especially in my case, medyo overthinker ako. So parang may isang lang yan na parang report lang yan na hindi talaga ako nakakatulog. Yun yung problem sa akin. Any report, feeling ko nga doon yung anxiety ko eh. Doon talaga siya nag-boost. Doon talaga siya nag-kick. So, yung from complaints sa ganito, complaints sa ganyan, tapos iisipin ko siya na, ano ba yan? Parang, yun yung mga parang gusto kong bumali ng ulo ng mga staff. Yung parang, nakalimot lang yung ulo, tapos sa kanal. Tapos, yung Barbie. Oo, seryoso. Nagkakaroon ako ng ganong moment na parang, sino naman to? Bakit ganyan? Tapos parang gusto mong putulin na lang yung ulo tapos tapon mo sa basura. Yung gano'n. Kasi nagkukos talaga siya sa akin na anxiety. Parang, inabot ako minsan ng parang, 1 o'clock, naiisip ko pa to. Parang hindi ko naman to kasalanan or may complain na ganun. Lalo na dati, yung uso pa yung mga ano sa Twitter na, oh my God, may Twitter na naman, nakatag na naman si tapos magte-text sa'yo, oh, may complain, ganito, ganyan. Layo ko na dyan, bakit kailangan ako pa? So yun, may ganun kasing
may ganun kasi mga instances. So parang yun yung nag-ano sa akin ng partly ng anxiety. So kapag gano'n, ang ginagawa ko talaga, ayun, nagbe-break talaga ako. So kahit anong mangyari, kailangan kong pumunta sa dagat, kailangan kong umalis. So Moana. Kaya ba to ng lang, Dolomite Beach? Hindi. ayun, Ay, hindi. dumi-dumi. For your mental health yun. Sabi eh. So, your root cause analysis natin ngayon kung saan nanggagaling ang anxieties na to. Dahil reports ang dahilan, specifically, usually yung reports na to para malaman natin kung sino ang dapat ang gumagawa ng report na to para mabuo. Okay. Damn. Yung mga reports sa mga staff, yung sa mga, minsan minor lang naman, pero kasi, di ba, parang, siguro partly kasi nga, parang medyo may pagka-perfectionist or parang, as much as possible, ayoko kasi may complaint, ayoko may nakikitang something doon sa area na parang handle ko. So, pag may ganun, parang, nakaka-stress siya na regardless kung sa service ba to, may hindi ka lang naibigay. Alam mo, kasi ganito siya. Kahit na patient na may kasalanan or client yung may kasalanan, syempre hindi pa rin tatanggapin na na kasalanan ng client yan. It's always the staff. So yun pa rin, it's always the volunteers ang may kasalanan yan. Yun yung katotohanan doon. Kahit na sabihin mo na sila yung may niyan, kahit na sila naman talaga yung medyo syunga-syunga or alam mo yun, yung mga ganong sa staff pa rin at saka sa volunteers pa rin yan babagsak. So yun yung mga ganong bagay na parang pinoproblema ko talaga siya. I mean, big deal talaga siya sa akin na bakit may ganito, bakit may ganyan. Ayun. Kung pwede nga lang tumawag ng hanapin mo nga to tapos itumba mo na lang gano'n para tumigil. Uy, dumating ako sa mga point na gano'n na parang seryoso, dumating ako sa ganung point na parang gusto ko na tawagan yung dati kong naging not amo, alaga, yung parang family, sabi ko, tawagan ko kaya sila, sir? Parang kailangan ko na ng tulong. Parang gano'n na parang, sir, baka pwedeng patsugi naman to. Parang gano'n na. Ano bang pwedeng pakaharang to? Nagpaligpit ng tao. Ayun, kasi minsan, kasi ang big deal talaga yun sa akin. Nag-ano talaga ako, nagpapalpitate ako, yung ganyan. Abot ako na madaling araw na kaiisip. So, ayun. Yun yung parang maano lang sa akin sa na yan, part na yan, yung mga complaints. So, I think in a way, that's you being responsible to your job. You're just doing the work. Kumbaga. Pero wag naman sana umabot may maipaliligpit tayo. Ay, wala naman. Wala pa. Wishful kasi thinking. malalaman na namin ikaw yun. So, na stuff. Ayun. Editing na lang. Pero seryoso, yung mga parang dumating talaga ako sa ganung point na parang hindi ba matatapos yung reklamo na yan? Tapos parang, especially sa Twitter pa naman, nung Twitter pa yung tawag sa kanya, parang, hindi na patay na yung issue na yan, binabalik-balik nyo pa. Parang, hindi ba matatapos yan? Sino ba kasi ang pasinuno niyan? Parang gusto patumba natin. Ganun. Ayun. Yung mga ganun. Kapag may mga notification ng ganyan-ganyan, tapos may text, saan galing to? Bakit may ganito? Parang, wait lang. Ako nilang sagutin, pero, well, of course, kailangan gumawa ng IR, or nakagawa na ba ako ng IR? Yeah, parang isang beses pala ako nakagawa ng IR, pero, ayun. Ganun talaga yun. Sakit talaga sila ng ulo. Kasi pero nakakatakot yung papatumba na lang mo daw. Ay, wala pa yun. Seryoso. Na sa akin yun, yung part na yun na parang, okay, parang, sige. Yeah. Akala ko naman, medyo, mga hot seat na tanong na, Doon na yun. Yun na yan siya. Ayaw mo naman kasi magbigay ng pangalan.
Oo Ay, nga. Ayan. Labas na yan. Ah. Parang ito, alam niyo na, andito yan. Nila sana ipatutumba. Death Note pala. Tapusin na natin. Thank you mga abyan for listening. Thank you Carlo and thank you mga abyan for listening to this episode. So, you can follow us on Instagram at IKK Podcast, our personal accounts at VaincredibleX, at Real na Real, and at Harwigo sa lahat ng mga platforms. At nasa YouTube na rin kami. Ito, may video na kami. Search na lang ang IKK Podcast. And, yes! Nasa YouTube na kami, Carlo. So, itong season na to, visual na. Ay, on ng camera. Yes. Kaya required mag-on ng camera. So yun, thank you din nga pala sa mga recently nag-donate na mga friends ko, employees sa naging donation drive namin dun sa aming hiking club sa kumpanya para sa mga nasalanta dun sa recently nagdaang mga bagyo. Bali na ipadala na namin ito sa aming trusted partner NGO, yung Angat Buhay. Kaya maraming salamat. So yun, shoutout nga pala sa ilan natin sa mga avid mga kaabyan. Hello kina ang dami na naman, napagod na ako. Brian Fireside, Albert Tours, Bean Voyage, Nanta Parimic, Dan Ventures, Excursion, Sir Ace Jerry, Sir Chi Otep, Wow JR, Cap Kevin, Jerusel, Kent and Rap, Jeremy, James Edward, hello, Rex, Cyan Leonard, at marami pang ibang avid kaabyan. Voice by Love Yourself. Thank you so much. Kaya mo pa ba? Parang may sakon ka. Galing ko nga lang sa sakit, di ba? Kala ko di pa tapos. And thanks to our audio engineer, Duke Gapu. Thank you, Duke. At tandaan, in whatever way you're finding your purpose, huwag magpatumba ng tao. Charing, padayon lang. Abyan. Okay.